2025. Sa ating headlines, Balitang Promdi. pagtaas ng pondo sa Maifip at Farm to Market Road, hinarang ng ilang senador sa pagpapatuloy ng BICAM para sa 2026 budget. Balitang Promdi. 70,000 pulis ikakalat sa pagsisimula ng Simbang Gabi 2025. Balitang Promdi. Singil ng Maynilad at Manila Water tataas sa 2026 ayon sa MWSS. Balitang Promdi. PNVS umalma sa utos ng LTFRB na bawasan at limitahan ang surge pricing ng mga ride-hailing services ngayong holiday. Balitang Promdi. 176 million pesos na halaga ng shabu at marijuana na kumpiska. 5 arestado sa Taguig. Balitang Promdi. Ama arestado sa pagpatay sa 2 PWD na anak. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Kisas Habson, para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Inaprobahan na ng Senado at Kamara ang 51.6 billion pesos na pondo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP ng Department of Health. Yan ay sa kabila ng mga batikos na isa umano itong discretionary fund na bukas sa political patronage. Ang inaprobahang pondo ay higit na doble sa 24.2 billion pesos na hiningi ng Malacanang. Yan ay para makinabang. Kailangan daw po ng mga pasyente ng guarantee letter o GL o endorsement mula sa mga politiko. Una nang iginit ng Senado na ilipat ang malaking bahagi ng pondo sa Universal Healthcare at PhilHealth na tinapiasan at binigyan ng zero subsidy ngayong taon. Sa bicameral conference, iginit ng Kamara na ang pagbawas sa pondo ay magdudulot ng pagkawala ng tulong sa humigit kumulang 1.1 milyong pasyente. Kaya't napagkasundoan ang 51.6 billion pesos na pondo. Pero ayon kay Senador Loren Legarda, hindi na sana kailangan ng maifip kung maayos ang PhilHealth. Nagpahayag naman ng pangamba ang ilang senador, kabilang si Senador Francis Pangilinan, sa kakulangan ng safeguards laban sa patronage, habang iginit naman ni Senador Panfilo Lacson na may probisyon na nagbabawal sa mga politiko sa pakikialam sa pamamahagi ng ayuda. Balitang Promdi. Kaugnay pa rin ang balitang yan, nagbabala naman si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na hindi niya pipirmahan ang ratification ng 2026 national budget kung itutuloy ng bicameral conference ang malaking pondo para sa aid programs. Gayon din sa farm to market roads. Tinukoy ni Lacson ang 51.6 billion na peso allocation sa Department of Health para sa MAIFIP na tinagurian niyang new phase of pork barrel. Ginit ng senador, hindi ito compliant sa Universal Healthcare Act at umaasa lamang sa guarantee letter o GL mula sa mga politiko. Anya, dapat sana ay i-realign na lamang ang pondo sa MAIFIP sa UHC o Universal Healthcare Programs upang masakop ang lahat ng barangay at masiguro ang zero billing. Samantala, questionable rin ang Farm to Market Road budget na anya'y napakalaki at posibleng tukuyin ng publiko bilang pamalit sa flood control projects na ginamit ng mga korap na opisyal ng pamahalaan. Balitang Promdi. Standby Freddy Fajardo sa kaugnay pa ring balita. Naalarma naman si Senator Erwin Tulfo sa 33 billion pesos na pondo para sa Farm to Market Road sa 2026. Katumbas ito ng 17 bilyong pisong dagdag mula sa orihinal na mungkahi sa National Expenditure Program. Ayon kay Tulfo, bagaman alam niyang kailangan nito ng mga magsasaka, ang problema ay baka isipin ng publiko na pinalitan lang ang flood control projects ng Farm to Market Roads. Ipinunto naman ni Senador Pia Cayetano na ang budget para sa FMR sa
sa 2026 ay maaari pang umabot sa 43 billion pesos dahil sa 11 bilyong pisong unreleased funds mula sa 2025. Nilinaw naman ni House Appropriations Panel Chairman Mika Swansing na komprehensibo ang master plan ngunit hindi pa kasama ang ilang malalayong lugar. Nanawagan po si Senator Erwin Tulfo na para sa katiyakan daw po na ang mga safety measures ay maisa sa katuparan daw po ng tama. Balitang Promdi. Malaking question ito. Sobrang laki ng farm to market road allocation na. Gayon din ay ang MAIFIP allocation na. O yung pagbibigay, yung pondo na binibigyan lamang ng mga guarantee letter ng mga politiko. Tama, yung po pwedeng paghinalaan ho ng publiko dyan. Tama si Senador Erwin Tulfo. Kumbagay hindi naman sa pang-aano. Pero hindi kaya maipalit nga ito. Diyan sa ginagatasang flood control projects. Balitang Promdi. Alas 3:11 na po ng umaga. Puntahan muna natin ang Pangasinan. Most wanted person sa Calasiao, arestado. Ibalita mo yan na RH38, Freddy Fajardo. Nasa likod ngayon ng Reyes na bakal ng Calasiao Police Station ang 37 anyos na lalaki na wanted person residente ng Barangay Pandayan ng nasabing bayan matapos itong maaresto. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez, ang pagka-aresto sa suspek ay sa bisya ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Dagupan City sa kasong grave threats, revised Final Code Article 282 with no bail bond recommended. Dahil sa walang piyansa ang kinakarap na asunto ng suspect, pag nagpalabas ng commitment order ang hukuman, ililipat ito sa BGNP sa Dagupan City. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Arister Titaguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Sa iba pa nating mga balita, mag-aanunsyo naman ngayong araw ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Regulatory Office ng pagtaas sa singil sa tubig para sa Maynilad Water Services at Manila Water simula sa unang quarter ng 2026. Ayon sa MWSS, nakabatay po ang pagtaas sa Foreign Currency Differential Adjustment of FCDA na nagre-reflect ng pagbabago sa halaga daw po ng dolyar at iba pang foreign loans ng mga water concessionaire. Noong Setyembre, pinayagan na po ang Maynilad ng nadagdagan ng singil ng 14 centavos kada cubic meter, habang ang Manila Water naman ay nabawasan ng 15 centavos kada cubic meter. Kasabay ng nakaambang pagtaas, pinaalalahanan naman ng MWSS ang kwalipikadong pamilya, kabilang na po ang mga benepisaryo ng 4Ps na mag-apply sa Enhanced Lifeline Program o ELP. Layon daw po ng ELP na ma-exempt ang mga ito sa FCDA at magkaroon ng mas mababang singil sa tubig para sa konsumo na hanggang 20 cubic meters kada buwan. Balitang Promdi. Alas 3:14 na po ng umaga, standby lang Dani. Magpapakalat naman ng mahigit 70,000 pulis ang Philippine National Police sa pangunahing mga simbahan at karatig na lugar sa buong bansa upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko ngayong magsisimula na ang Simbang Gabi 2025. Ayon po kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Merencio Nartates Jr., paiigtingin ang foot patrols, checkpoints at mobile patrols, lalo na sa mga lugar na dinaragsa po ng mga nagsisimba. Palalakasin din ng PNP ang koordinasyon sa local government units ng mga barangay at pamunuan ng simbahan para maayos ang crowd control at agarang pagtugon sa mga emergency. Tututukan ng pulisya ang mga posibleng insidente ng nakawan, pickpocketing at ang maayos na daloy ng trapiko sa paligid po ng mga simbahan. Magsisimula ang Simbang Gabi
sa December 16. Yan po ay bukas ng madaling araw hanggang December 24 na magtatapos sa Misa de Gallo sa bisperas ng Pasko. Pero mamayang gabi, asahan na po na may mga simbang gabi bilang anticipated mass ho para sa pagsisimula ng simbang gabi. So mamaya December 15 ay mayroon na hong mga anticipated mass na para po sa simbang gabi. Balitang Prompty. Alas 3:15 na ho ng umaga. Mangingisda, natimbog naman matapos mag-sideline sa droga at bentahan ng isang pulis sa loob ng sementeryo sa bayan po ng Bagak sa Bataan. Ibalita mo na yan, RH37, Danny Kumilang. Sa kulungan bumagsak yung isang mangisda matapos mag-sideline ito sa illegal na droga at benta ng isang nagpanggap na bayar na pulis sa loob mismo ng sementeryo sa Barangay Sisay, Bagak, Bataan. Ayon dito kay Police Major Roger Pisinio, maraming sumbong ang nakakarating sa kanilang tanggapan hinggil sa illegal na pagbebenta nito 45 anyos na mangisda ng droga sa nabanggit na barangay. Kaya agad bumuo ng operasyon sila Police Major Roger Pisinio at ikinasa ang test buy. At nang matiyak na positibong nagbebenta nga ito ng droga, ay dito na nila ito inaresto sa loob ng sementeryo kung saan naganap ang bentahan ng droga. Nakumpiska sa suspect ang 0.4 gramo ng shabu na nagkakalaga ito sa 2,720 pesos, cellphone na gamit sa transaksyon sa benta ng droga at mark money na ginamit sa nasabing operasyon. Nagpapasalamat naman si Police Major Roger Pisinio sa mga mamamayan na nagtitiwala sa PNP at sa walang tigil na pagsusumbong upang masugpo ang mga salot sa lipunan na nagpapakalat ng droga sa bayang ito ng droga. Sinabi ni Major Pisinio, hanggat siya pa umano ang hepe sa bayang ito, hindi niya pipigilan ang mga illegal na gawain. At ngayong Lunes, sa ilalim ito sa inquest proceedings sa Prosecutor Office sa Balanga City para sa kasong isa sa pampaglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Negros Drug Act of 2002. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Standby, mamaya ho pag-uusapan natin iba't ibang uri ho ng tao, iba't ibang uri ng mga nagsisimbang gabi. Mamaya ho yan sa ating talakayan. Alas 3:18 na po ng umaga. Puntahan muna natin, balita naman mula sa PNP. Tumaas po ang bilang ng mga nag-a-apply sa Philippine National Police ngayong taon. Ayon po sa Pambansang Pulisya, umabot na sa 52,373 ang mga aplikante para sa higit 8,500 bakanting pwesto bilang patrolman at patrol woman. Mas mataas ito ng 4.52% kumpara sa 50,107 applicants noong 2024. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nagpapakita ito ng lumalaking tiwala ng publiko at kagustuhang maglingkod sa bansa bilang mga pulis. Balitang Prompty. Alas 3:18 na po ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, wala pang natatanggap na impormasyon ang Embahada ng Pilipinas sa Portugal kaugnay ng kinaroroonan naman ni dating Congressman Zaldico. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Assistant Secretary Angelica Escalona, wala pang ulat na naipadala ang embahada tungkol kay Ko na nahaharap sa mga alegasyon ng katiwalian kaugnay ng flood control projects. Matatandaan kinansela na po ang pasaporte ni Ko noong December 10 kasunod ng resolusyon ng Sandigan Bayan. Pinaghihinalaang nasa Portugal si Ko at may espekulasyon pa na maaaring gumagamit ito ng foreign passport o ng Portuguese passport. Ngunit iginit po ng DFA na hindi pa ito makukumpirma dahil hindi lahat ng mga Pilipinong nakakuha po ng foreign citizenship ay nag-uulat sa ahensya. Balitang Prompty. Alas 3:19 na po ng umaga, balikan natin. Balita naman sa Negros Island Region, standby Rex Cantong. 8 patay sa aksidenteng nangyari daw po sa bayan ng Ayungo, Negros Oriental. Ibalita mo yan, go ahead Rex, RH46.
Umabot sa 8 ang namatay sa aksidenteng nangyari sa Barangay Road, Sitio Tumampon, Barangay Tigib, Bayan ng Ayungon, Negros Oriental. Ayon kay Police Captain Patrick Lacandula, hepe ng Ayungon PNP, kinonperma nitong nasawi kinilala na sina Edwin Diket Sr., Sinaida Sabanal, Libby De Jesus, Ernesta Villasur at Annabel De Vero at LP Diket. Namatay din habang ginagamot sa ospital sina Chinley Magalso at Arteliano Diket. Pawang mga residente ng nasabing bayan habang patuloy na ginagamot sa Bindoy District Hospital sa Negros Oriental ang driver na si Juan Maratas at 4 pa nitong mga pasahero. Dagdag pa ni Lacandula, sakay ang mga biktima sa Suzuki Easy Rides patungong sementeryo upang umattend ng death anniversary ng kanilang kamag-anak nang nawala ng preno at nahulog sa bangin ang kanilang sasakyan. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, nanawagan naman si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na gamitin na rin ng gobyerno ang Armed Forces of the Philippines at hindi lang ang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ayon kay De Lima, panahon na para aktibong ipagtanggol din ng Philippine Navy ang mga inosenteng mangingisdang Pilipino sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. Anya, dapat lang naharangin at palayasin ang mga tinatawag niyang Chinese pirates o mga Chinese vessels na pilit na umuokupa sa karagatang sakop po ng ating bansa. Una rito ay mariing kinundina ni De Lima ang pangaharas na naman ng CCG vessels, kabilang po ang pagkanyo ng tubig sa mga bangka ng mga mangingisdang Pinoy na ikinasugat po ng 3 katao. Gayon din ang delikadong pagmamaniobra laban sa mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard na seryosong pong paglabaga at nangangailangan anya ng agarang aksyon ng pamahalaan. Pinuri naman ni De Lima ang Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino na tumulong at nagbigay po ng lunas sa mga nasugatan sa insidente. Balitang Prompty. Alas 3:22 na po ng umaga. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Consulate General sa Sydney sa mga otoridad upang malaman kung may mga Pilipinong nadamay sa mass shooting malapit sa isang Jewish gathering sa Bondi Beach. Ayon po sa Department of Foreign Affairs, mahigit na 12 o mahigit na 100 pa ang nasawi at ilan pa po ang nasugatan sa naturang pag-atake. Sinabi po ng DFA spokesperson Angelica Escalona na nagpapatuloy pa ang emergency operations at kasalukuyang bine-verify kung may mga Pilipino sa nakabilang po sa mga biktima. Gayunman, wala pa anya silang natatanggap na anumang ulat na may Pinoy na nasawi o nasugatan. Mahigit na 1,000 katao ang nagtipon sa lugar upang ipagdiwang ang pagsisimula ng Jewish holiday na Hanukkah nang mangyari po ang pamamaril. Bagamat sinabi po ng otoridad na walang aktibong banta, pinayuhan po ang publiko na iwasan muna ang naturang lugar. Nananawagan din ng DFA sa mga Pilipino sa Sydney na manatiling alerto at sundin muna ang abiso ng lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan. Balitang Prompty. Naglabas naman ng kautusan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nagtatakda ng pagbaba at pagbabago sa surge pricing ng Transport Network Vehicle Services o TNVS sa panahon ng holiday season. Ayon po kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, epektibo po ang adjustment simula bukas o sa makalawa, December 17, 2025 hanggang sa January 4, 2026. Sa ilalim po ng bagong matrix, ang rate po para sa iba't ibang sasakyan ay ang mga sumusunod. Para sa hatchback at subcompact, 35 pesos ang flag down o base fare, 13 pesos naman sa bawat kilometer at 2 pesos per minute. Sa sedan, 45 pesos ang flag down rate, 15 pesos per kilometer at 2 pesos per minute. Ang mga AUV ay dapat pong merong rate na
55 pesos sa flag down, 18 pesos per kilometer rate at 2 pesos per minute. Sa premium na mga sasakyan, 145 pesos ang flag down rate, 36 pesos naman sa kada kilometrong itinatakbo nito at 4 na piso sa kada minuto. Halimbawa daw po ng LTFRB, kung ang isang sedan ay naglakbay ng 5 kilometers sa loob lamang ng 10 minuto, dapat po'y magbayad po ang pasahero ng 95 pesos at kasama na doon ang flag down rate na 45 pesos. Samantala, pinayuhan naman ng LTFRB ang Transport Network Companies o TNC na huwag muna nasingilin ang anumang share o komisyon mula sa surge price habang ipinatutupad po ang circular. Layunin naman ng hakbang na ito na mapanatiling naabot kaya ang pamasahe para sa mga pasahero at protektahan din ang kita ng mga TNVS drivers sa panahon ng peak holiday demand. Balitang Prompty. Kaugnay ho ng balitang yan, standby lang Jimmy Angay-Angay, Jocelyn Maquez, standby din. Standby Jo. Umalma po ang TNVS Community Philippines sa kautusan naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na bawasan nga at limitahan ang cap sa surge ng pricing sa ride-hailing services. Gate po ng grupo, maaaring makaapekto sa kinikita ng mga driver ng TNVS ang hakbang na ito ng ahensya. Paliwanag po ng TNVS Community, ang surge o dynamic pricing ay nakabatay sa demand, trapiko, distansya ng pick-up at operating costs. Ang biglahan na nila na pagbabawas ng price surge, lalo na sa panahon ng holiday, ay direktang tatama daw po't makaapekto sa mga driver dahil hindi na magiging sulit ang oras, pagod at gastos sa matataas na presyo ng gasolina. Sinabi rin po ng grupo na ang surge fees ay mekanismo para mapanatili ng patas ang kita po ng drivers sa mas mahirap at matagal na biyahe. Kung babawasan nila ito sa peak hours, maapektuhan din daw ho ang mga commuter dahil maraming driver ang mapipilitan na mag-offline na lamang kesa mamasada, na maaari daw pong magdulot ng hirap na pagbubuk sa mga commuter sa peak hours. Ayon po sa LTFRB, ginawa ang hakbang bilang tugon sa reklamo po ng mga pasahero tungkol sa napakataas na pamasahe dahil sa algorithmic pricing ng mga TNBS. Balitang Prompty. Alas 3:28 na po ng umaga. Balikan natin, balita sa Western Visayas. Higit 1.4 milyong pisong halaga ng shabu na kuha naman sa isang senior citizen sa buy-bust operation sa Iloilo City. Ibalita mo yan, Jocelyn Maque ng Action Radio, Iloilo. Mahigit 1.4 million pesos na halaga ng suspected shabu ang na-recover sa 62 anyos na subject ng buy-bust operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Villa Anita City proper sa lungsod ng Iloilo. Tinuturing ng RPDEU na high-value drug personality ang subject na si alias Totong. Ayon kay RPDEU Deputy Chief Police Major Marvin Villanueva, na-monitor ang subject dahil bumalik ito sa pag-engage ng illegal drugs. Nakulong na noong 2010 at 2018 sa kasong may kinalaman sa illegal drugs si Totong. Napag-alaman ng mga otoridad na nangyayari ang illegal drug transaction sa mga customers na pinagkakatiwalaan lang ng subject. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:29 na po ng umaga. Mahigit na 27 kilo ng shabu at marijuana na nagkakahalaga po ng 176 million pesos ang nakumpiska ng Philippine Drug Enforcement Agency sa 5 drug dealers sa barangay Napindan, Taguig City. Kabilang po sa mga naaresto sa buy-bust operation ay sina Danny Ordones, 54 anyos, Don Joniel Almeda, 40 anyos, Alvin Escovidal, 29 anyos, Elmer Rabanes, 25 at John Walter Carlos, 24. Nakuha po sa mga suspect ang 25.5 kilo ng shabu, 1.77 kilo ng marijuana at 140 e-cigarettes na may marijuana oil, isang 9mm pistol at iba pang drug paraphernalia.
Maharap po ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at sa illegal possession of firearms. Balitang Prompty. Samantala, nilinaw ho ng pamahalaang lungsod ng Valenzuela na ang insidente po na kinasangkutan ng asong si Kobe na naputulan po ng dila ay hindi kaso ng animal cruelty. Ayon kay Mayor Wes Gatchalian, walang taong sangkot sa pagkaputol po ng dila ng aso na nag-viral kamakailan. Sa halip, lumabas po sa kanilang investigasyon base sa pagsusuri ng CCTV footage at salaysay po ng mga saksi na ang insidente po na iyon ay resulta po ng labanan ng mga aso. Batay po sa kuha ng CCTV, tumagal po ng 19 na segundo ang sagupaan, labanan o away ng mga aso hanggang sa dumating sa punto na kinagat ho ng isang aso ang dila ni Kobe. Dahil po sa mga kumalat na ulat online tungkol nga po sa aso, agad po na bumuunga ang lungsod ng Task Force Kobe upang imbestigahan ang pangyayari at yan na nga po ang naging resulta ng investigasyon. Tiniyak po ng lokal na pamahalaan na sasagutin naman ng Valenzuela City Government ang pagpapagamot o yung gustusing medikal para kay Kobe hanggang sa tuluyan itong gumaling. Balitang Prompty. Sabi ho'y critical pa rin ang kondisyon nitong aso, ngunit kahit pa paano ho ay nakakainom na ng tubig. Balitang Prompty. Samantala, puntahan natin ang Eastern Visayas Standby Jimmy. Barangay Tanod arestado matapos na hampasin ng bato ang kanyang nakaalitan sa inuman sa Culaba, Biliran. Ibalita mo yan RH32 Jimmy, angay-angay. Isang barangay tanod arestado matapos hampasin ng bato ang ulo ng kanyang nakainuman. Kinilala ng PNP ang sospek na barangay tanod si alias Rom, 38 anyos, binata, residente ng barangay Patag, Culaba, Biliran. Ang biktima na ginagamot sa ospital na kilala si alias Ani, 46 anyos, karpentero, kabarangay ng sospek. Nangyari ang insidente sa Tropical Beach Resort sa barangay Patag, Culaba, Biliran. Sa investigasyon ng PNP, ang biktima at sospek nag-inuman at nagkaroon ng mainit na pagtatalo kaya kumuha ng bato ang sospek at saka hinampas sa ulo ng biktima. Dito nagtamo ng sugat sa ulo kaya tinagbo sa Provincial Hospital para malapatan ng kakulang lunas. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy, angay-angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:33 na po ng umaga. Arestado ang isang lalaki na itinuturong suspect sa pagpatay sa kanyang dalawang anak na may kapansanan sa Gingoog City sa Misamis Oriental. Kinilala po ang mga biktima na sina Arnold, 21 anyos at kapatid na si Adrian, 20 anyos. Natagpuan silang duguan ng kanilang ina noong Huwebes sa loob ng kanilang bahay sa Barangay 17 at may sugat sa ulo. Dead on arrival sa ospital si Adriana habang binawian po ng buhay habang ginagamot sa ospital si Arnold. Inamin naman po ng suspect ang krimen at sinabing totoong pinukpok niya ng martilyo sa ulo ang kanyang mga anak dahil hindi na niya makayanan na makita ang paghihirap ng mga anak sa kanilang kapansanan. Balitang Prompty. Alas 3:33 ng umaga. Nailigtas naman ng mga pulis ang isang Chinese national na di umano'y biktima ng kidnapping sa Parañaque City. Sa statement po ng National Capital Region Police Office, nabatid na sinagip po ng mga ito ang isang 26 anyos na Chinese national na ikinulong sa isang unit ng Marina Seaview Residence sa Barangay Don Galo. Isinagawa po ang operasyon matapos na makatanggap ng tip ang mga tauhan ng NCRPO sa pamamagitan ng PNP Hotline Facebook page. Inabutan po ng mga pulis sa lugar ang biktima habang naaresto rin ang 5 suspek na dayuhan na nasa pagitan po ng edad na 25 hanggang 39 na nadatnan nila sa loob din ng unit. Batay po sa investigasyon, on December 9 pa dinukot ang biktima habang nagdemanda ang mga kidnapper ng 1 million pesos na ransom kapalit po ng kalayaan ng naturang Chinese, ngunit kalahating milyon pa lamang ang naibibigay. Kulong na ang mga suspect at mahaharap ngayon sa kasong kidnapping with illegal detention.
Balitang Prompty. Alas 3:35 na po ng umaga, puntahan natin ang Northern Samar. Nasawing NPA sa engkwentro sa Silvino Lobos sa Northern Samar. Binigyan daw po ng maayos na libing ng pamahalaan. Ibalita mo yan, go ahead, RH34 Jane Galit Bantayan. Ayos na libing ng Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCA ng Silvino Lobos, Northern Samar sa pangunan ni Mayor Leo Harito, ang miyembro ng New People's Army na nasawi sa naganap na sagupaan sa pagitan ng tropa ng 19th Infantry Commando Battalion at mga kasapi ng NPA mula naman sa Sub-Regional Guerrilla Unit Sub-Regional Committee Impurium noong ika-10 ng Disyembre taong kasalukuyan na naganap sa Barangay Gusaran na naturang bayan ng Silvino Lobos. Ang inilunsad na operasyon ay dahil sa report ng mga residente sa pangingikil nitong mga New People's Army. Pagdating ng mga kasundaluhan doon sa lugar ay bigla na lamang pinaulanan ng bala ng ang mga sundalo nitong mga armadong rebelde. Umabot na 30 minuto ang palitan ng putok ng dalawang tropa na nagresulta naman sa pagkamatay ng isang NPA. Nagpapasalamat naman si Lieutenant Colonel Ray James Rosalihos, Commanding Officer ng 90th Infantry Battalion sa local government units ng Silvino Lobos sa pagbibigay ng marangal na libing. Kinilala rin ng 90th Infantry Battalion ang tuloy-tuloy at malawak na pagsisikap ng MTF-ELCAC ng Silvino Lobos sa pagsasagawa ng localized peace engagement negotiations na layuning mahikayat ang natitira pang NPA member na magbalik loob. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jane Galit Bantayan. At ang atin pong oras, alas 3:37 na po ng umaga. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Kumukuti-kutita, bumubusi-busila, ganyan ang indak ng mga bumbilya. Kikindak-kindak, kukura-kura, pinaglalaroan ng iyong mga mata. Balitang Prompty. Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga ho ang Balitang Prompty. Kumusta na ho kayong lahat? It's a Monday morning, December 15, 2025, bisperas ng simbang gabi. Para sa mga Katoliko, aba ay mahalagang araw po yung 9 mornings. Mahalagang pagkakataon po yan upang ang totoo niyan ay novena yan. Novena para sa pagdating ng hari. Pagdating ho ni Jesus Christ. Yun ho ang ibig sabihin po ng simbang gabi. Kung saan ay tayo ho'y nagdadasal, nagpapasalamat, nagsisisi bilang paghahanda sa pagdating po ng Poong Hesukristo. Yun ho yun. Sa pagdating ng Pasko. Yung iba sa atin naniniwala na kapag nabuo ang 9 mornings o nabuo ang simbang gabi na tumatagal ng December 16 hanggang December 24 at syempre magsisimba din sa December 25 ang atin daw pong mga wishes, kahilingan para sa ating sarili ay posible at malaki ang tsansa na matupad. Yun ho ang dahilan kung bakit yung iba sa atin ay, lalo na yung may mga ipinagdarasal talaga, may karamdaman, may wish para sa kanyang pamilya, may matinding problema, yun ho talagang binubuo ho nila ang simbang gabi. Yung iba naman ho ay talagang nakasanayan na simula pa nung kabataan na magdasal at buuin ang simbang gabi kahit walang dahilan. Yan po ay dahil po ng kanilang faith, ika nga ha, pananampalataya sa relihiyon sa Diyos, ika nga ha. Yun ho yung iba sa mga dahilan ng pagsisimbang gabi ng ating mga kababayan. Pero maya-maya ho ng konti ha, pag-uusapan natin ang iba't ibang klase ho ng tao
natin pong maoobserbahan, makikita tuwing simbang gabi. Bagamat ito po posibleng hindi natin matatapos ngayong araw na ito, ang topic na ito ha. Pero ayan nyo, nagsimula pa lang naman tayo ngayong araw na ito. Simula pa lang naman ng linggong ito. May bukas pa. At ito naman ay hindi tayo magpapahuli pa. Pwede nyo hong obserbahan isa-isa. Mamaya ho, pag-uusapan natin. Pero nais ko lamang muna na bigyan ng pansin, yung issue ho ngayon dito sa BICAM, kung saan ay nagiging questionable nga ho ang napakalaking pondo para sa MAIFIP o yung aid, ano ba yun, yung tulong na ibinibigay para sa mga nangangailangan ho ng tulong pinansyal sa mga ospital, lalo na po sa mga pasyente, yung mga nagkakasakit na wala hong pambayad. Ang ginagawa ho nila ay humihingi po ng ayuda sa pamahalaan, at yan po ay magagrant sila ng tulong kung sila ho ay may guarantee letter. Karaniwan ho, yung guarantee letter na yan nakukuha po sa mga ahensya ng gobyerno, at ang karamihan ho ng guarantee letter ay nakukuha din ho yan, nahihingi ho yan sa mga opisyales, sa mga mambabatas, sa mga politiko. Ika nga ha, mayor, senador, ano pa ba, congressman, yan. Kapag ikaw ay nakasecure ng GL ang tawag nila, ay kahit pa paano ay makakahinga-hinga ka na, lalo na kapag napakalaki ho ng bill. Pero hindi ho lahat ay nabibigyan yan, aminin man natin at hindi. Yung iba ho kasi ay walang kontak kung paano makakahingi sa ating mga politiko o yung mga opisyales na nakakasakop sa kanilang lugar. Yung iba naman ho marunong pumupunta ho sa Kapitolyo, pumupunta po sa tanggapan ng kung sino mang kongresista ang kanilang hihinga ng tulong, o kaya naman ho, yung iba naman ho ay pumupunta sa Senado para humingi po ng GL. Yung iba palakasan system din daw. Yun ang sinasabi ha. Naalala ko lang ho, kaya gusto ko hong pasadahan ito. Naalala ko ho yung isa kong kaklase, actually kaklase ko ito na sumulat sa atin. Ako'y nalungkot, bigla ko naalala. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Ako'y nalungkot dahil ganito ho ang nangyayari talaga sa totoong buhay sa mga GL. Timing naman ho na issue ngayon itong guarantee letter at yung pondo po para sa medical aid. Ika nga ha. Sabi niya, "Hi Kisses, not sure if you will read my message but I hope you will. Can you help me? Tulungan naman ako sa Senate and Congress yung humingi po ng financial assistance sa kanila sa hospital bills. Yung father ko magwa 1 month na sa ICU sa isang ospital dahil sa stroke and pneumonia. Napilitan po kami sa isang private hospital dahil nadalhin siya dahil emergency case po. 83 years old na po ang father ko at ang hirap po mag-reach out. Pagdating sa Senate at Congress, either wala pong sumasagot sa landline o kaya naman po ay sin lang ng message. Tapos karamihan po cut off na ng tulong pagdating ng Disyembre. Yung pong tulong na kailangan ho namin, paano naman po yung mga nagkakasakit po kapag ka Disyembre, hindi na ba pa pwede? Ang sabi po sa Senate, yung DOH raw po ay hinold ang pagbibigay ng guarantee letter sa hospital bills. Yung kalakaran sa private, sobrang higpit. Ang father ko po ay magwa 1 million na ang bill. Wala pa pong professional fee sa doktora. I am sure makaka-relate ka sa akin at marami din po ang makaka-relate sa akin. Even sa DSWD, nag-cut off na rin daw po. Parang dapat hanggang November ka lang magkasakit. Tapos di mo pa alam kung papansinin ang application mo. Di naman po kami mayaman. Hindi namin kayang i-risk ang tatay namin sa public hospital dahil punuan rin. Sana huwag silang maging madamot kung may nangurakot sa kanila. Huwag naman po sanang idamay ang pondo na nakalaan para sa publiko. Given na may timeline po 2 to 3 weeks, sana man lang mag-reply sila
pag may nagfa-follow up, pasensya na po sa rants ko. Considering sa ayan ha, iba na to, personal na yun. Considering baka matulungan mo ako, sabi niya ha. Isa sa mga naging kumbaga nakadaupang palad ko ho ito noong ako'y nasa college eh. Hindi naman talaga totally classmate, isang subject lang. Pero kaya ko ho binasa sa inyo yung kanyang message sa akin ay para malaman at malaman nyo ho yung realidad. For sure yung iba sa inyo nakaranas na ang hirap ho kumontak eh. Sa kanino ba ito ibibigay na maifip na ito? Sa Department of Health. Tapos kanino ikakalat yung guarantee letter na yan? Ganun pa rin ba ang mangyayari? O dapat ho may malinaw po na mga panuntunan dyan sa pondo na yan na paglalaanan po ay para po sa mga pasyente at mga nagkakasakit na mga Pilipino. At the same time, tama rin ho si Senador Ping Lacson hindi ba dapat nakapailalim yan sa Universal Healthcare program para po talagang totoo. Kasi yan kaya for sure, kaya isa ito sa mga inaprubahan dahil nga ho dito sa nais ho plano ho ng ating administrasyon na magkaroon ng zero billing talaga sa mga ospital ang ating mga mahihirap na kababayan. Sana naman pagdating ng 2026 kung ito ay talagang matuloy, yung malaking pondo na yan ay wag naman po sanang mapunta lamang sa iilan at kung may matutulungan sana ho ay wag na pinipili lang. Sana mapunta po doon sa mga karapat dapat talagang matulungan at kung maganda nga sana kung sa lahat ng mga pasyente maibigay although sabi nga yung budget na yan kahit malaki kumbaga mga opisyal they can only do so much. Ika nga ha. Pag naubos yan, wala na talaga. Sabi dito, pag may kilala ka, okay. Pag wala, nga ka. Sabi ni Neri Lansang. Sabi din ni Verhel Sakdalan, harapin natin ang katotohanan. Ganyan po dito talaga sa Pilipinas. Kita nyo, nakaka-relate kayo kasi marami ho talaga ang nakakaranas na nahihirapan na humingi ng tulong maliban kung lalo na kapag walang kakilala talaga o kumisa kahit may kakilala palakasan din talaga Kaya panalangin natin na maiayos itong 2026 budget tsaka yung mga alokasyon na ginagawa nila. Wala pa po sa pinag-uusapan natin yung farm to market road na marami ding loopholes ng nakalipas na mga proyekto na nasisilip at ngayon ito pa rin, mataas pa rin ang budget para dyan, ang alokasyon para dyan sana ho talagang mapunta sa mga proyektong kailangan ang panggastos madala na tayo doon sa nangyari sa atin dito sa mga flood control at hindi pa tapos ho ang investigasyon dyan. Maaaring marami pa ho ang madawit. Sana yung mga gumawa ng ganyan pagdating dito sa farm to market road at saka sa universal healthcare sa maifip na yan ay magtanda na. Huwag nang gumawa ng kung ano man. Anyway, nabanggit ko lang ho, pinasadahan ko lang ho Pero in the meantime, dito muna tayo. Ayan, nabanggit ko na nga ho kanina yung itong ating pag-uusapan ngayon, yung tungkol po dito sa iba't ibang klase ho ng tao na makikita tuwing simbang gabi. Meron daw pong iba't ibang uri daw po ng mga nagsisibang gabi. Unahin natin sa pang number 10. Kanina ho napaliwanag na natin yung ilan sa mga dahilan kung ano yung simbang gabi at ilan sa mga dahilan kung bakit po ginagawa po yung pagsisimbang gabi. Ito po yung isa sa mga unang klase ho ng tao tuwing simbang gabi. Ito po yung mga nagsisimbang seryoso. Sila po yung mga nagsisimba talaga. Kadalasan ho, ito po yung mga senior, yung mga lolo at lola, yung mga taong simbahan talaga ho, Nagdarasal, nakikinig ng sermon, at lumuluhod po talaga. Bago pa magsimula ang misa, nando na po sila.
Kung tawagin nga daw po ay rare species na ng mga simbahan na. Rare species na po sila na simbahan na. Konting-konti na lang. Yung mga ganitong tao na talagang alam natin na taimtim ang panalangin tuwing simbang gabi. Pangalawa ho, sa mga nagsisimbang gabi, ito naman ho'y katuwaan lamang pero half truth ang aking sasabihin. Simbang porma. Marami nito sa mga lalaki. Meron din naman sa mga babae. Sila naman po yung totoo, nagsisimba. Ito po yung mga taong yung mga suot po lagi pong bago mula sa first day hanggang sa last day. O kaya naman ay pormang-porma sa simbahan. Mula ulo hanggang paa. Kasama po ang mga bling-bling at mga sombrero. Hindi po sila magpapahuli sa fashion. Meron pa po yan na mga pagpo-post sa Facebook. Fit check before simbang gabi. Fit check before magsimba. Ayan po sila. Yung iba, baduy pumorma. Yung iba naman, inain talaga. Bagay naman talaga. Pero yan po may mga subcategory din yan. Meron tinatawag na kung pumorma ay ito yung mga naka-varsity jacket group. Meron naman pong hip-hop group. May hipster group. Napaiklian ng shorts group. The emo outfit group. Jeje Forms. Meron pang kulang dito. Yung mga OPA group. Yung mga K-pop. K-pop group. Yung mga naka-Korean ng mga attire. Ayan, dami niyan. Mamili na ho kayo, makikita nyo ho ang iba't ibang pagklase po ng pananamit, pero alam nyo ho, walang masama dito, no? Nabanggit lang natin na maoobserbahan mo talaga, pero sabi nga ho ng mga pare sa simbahan, kapag naman talaga humaharap halimbawa sa Panginoon, sa Diyos, pag nagdadasal, dapat ay nakaayos ka. Hindi yung basta-basta lamang ang ayos mo. Diba? Eto naman, pangatlo po sa ating mga uri po ng tao na nagsisimbang gabi. Total naman ho, mamaya meron na tayong makikitang mga simbahan na magsisimula ho ng misa dahil po sa anticipated mass para sa unang araw ng simbang gabi. Sa unang simbang gabi, ika nga. Sila naman po yung mga simbang emo. Mahirap po silang mahanap sa gitna ng maraming tao. Mas makabubuting hanapin sila sa gilid-gilid ng simbahan. Sa mga padera, gilid ng padera. May skills po sila na kayang-kaya nilang hindi mapansin para ba pong invisible po sila sa simbahan. Ang mga tao pong ito ay nagsisimbang mag-isa. Walang kasama, tahimik lang, solo flight, forever alone. Sila po ay nakatayo lang sa isang likuran ng simbahan. Minamasdan ang lahat ng nangyayari sa paligid. Ang iba po sa kanila ay maiilap. Kapag nilapitan mo po'y lalayo o di kaya naman po ay pag kinausap mo naman ay hindi ka minsan tatanguan ka lang kung minsan, ha? Yan po yung mga simbang emo. But again, sabi nga po natin, ito po yung mga iba't ibang klase ng taong makikita mo sa simbahan, pero hindi po ibig sabihin yan, hindi po sila taimtim na nagdadasal, ha? Meron din kasi talaga po mga tao na gusto lang nilang mag-isa. O kaya talagang wala naman silang kasamang magsisimba sa bahay nila, di ba? Sila lang yung porsigido na magsimba, kaya mag-isa lang sila. Kaya lang, meron po din kasi mga tao na kahit mag-isa lang po sa simbahan, pupunta talaga doon sa may mga upuan, na makikiupo sa tabi po ng ibang tao. Ito naman, nasa gilid lang. Pwede naman ding shy type lang sila. O yan muna. 3 muna ang aking ibibigay sa inyo. Bibitinin muna natin ng iba para may time naman tayo na bumati
sa atin pong mga kababayan. Mga nakikinig at nanonood sa mga oras na ito, uunahin ko na batiin. Uy, muli ha. Congrats po muli ha. Congrats po muli ang ating pagbati kay Mr. Jerry Baha at kay Mabel Ariben na ikinasal po last Friday. So, best wishes and good luck sa inyong buhay mag-asawa. Sa mga pagbati naman, eto ha, basahin natin si Mortel Ireneo, magandang umaga, listening from Taal, Batangas. Merry Christmas, Ma'am Kisses. Merry Christmas din po sa inyo in advance. Course Navarro Galindez, good morning sa iyo. Ganon din kay Ma'am Evan lang. It's cold weather here in Las Vegas. Be safe and healthy everyone. At saka po mag-iingat lagi kapag kaganyan, malamig ang panahon. Sinukunahan ng palarangin. Ngayon ko lang nabasa. Ara. Ay, totoo din to. Maraming mga taong simba now, pintas later. Alam nyo na ho yun. Yung sisimba, pero napakataimtim magsimba. Pero pagkatapos naman, ang daming nakikita. Ang daming pinupulaan sa simbahan. O kung minsan naman pagkatapos ng simba, maglilinis lang yan ng kapaligiran, pupunta na sa kapitbahay, makikipagchismisan. Kahit hindi simbang gabi, marami ho niyan. Eto pa, Adolfo Megano. Magandang umaga, nagpa-ospital, bakit bibigyan po ng maraming klase ng gamot? Naputulan ng maliit na ugat sa utak ng tao, overdose na sa gamot. Sayang na ang pera kung sobra, tanda na ng tao, pwede kong milyonaryo gaya po ng mga kongresista. Yan ang sabi niya, ha? Hindi, baka naman sinisave, kaya maraming mga gamot. Depende ho yan kasi sa mga paniniwala ng doktor, kung paano nila magagamot. O kaya naman ay mabibigyan ng lunas, o kaya naman ay magagawang mag-feel better ang isang pasyente. Yun nga lamang, kapag ka walang pera, ay patay ka. Noe Cruzado, pakonti na po ng pakonti ang nagsisimbang gabi ngayon. Bago po magpasko, wala nang masuot na magharang damit. Yung iba ho ay sa umpisa lang nagsisimba. Pagdating po ng mga kalagitnaan, pang 5 araw, pang 6 na araw, hanggang sa katapusan, hindi na ho nakakabuo ng simbang gabi. Shout out from Pura Tarlac habang gumagawa po ng panindang toasted siopaw. Uy, sarap niyan ha. Tapos may kape. Ang siopaw ni Joe Pau, sabi ni Jose Haen. Jovencio Garcia, maganda umaga mula naman sa Asinggan, Pangasinan. Sabi ni Course Navarro Galindez, pwede din siguro ngayon, Course. Yung mga invisible, yung mga simbang imo, pwedeng simbang tabi ang kanilang peg. Nieves Sarenas, maganda umaga mula sa Quezon, Nueva Ecija. Dinidinig ang prayers ko. May Christmas party na kami. Yehey! Sabi ni Ruby Bartolome. Ay, yehey naman sa'yo. Sario Trinidad Jr., good morning, Ma'am Kisses, watching from Puerto Princesa, Palawan. Sana po matutukan din po ang ginagawa ng China dito po sa amin. Ingat ho kayo dyan ha, lalo na po sa mga mangingisda dyan sa may Palawan. Sabi nga ho ni Congressman Laila de Lima, dapat daw ho ang Philippine Navy sinasali na rin sa pagbabantay. Renato Abad, good morning. Habang misa, simbang kain ng puto bongbong at bibingka. Merry Christmas, Ma'am Kisses. Alam nyo, masarap talaga yan. Simbang gabi. Masarap talaga yan, yung puto bongbong at bibingka. Pero sana naman, tapusin nyo po yung misa bago ho kayo bumili ng puto bongbong at magpagawa ng bibingka. Pagkatapos ho ng misa, pwede nyo namang iuwi sa bahay kasama ng mainit na tsaa. Binabati rin po natin si Gina Vicencio Andres, Jovi Desimon Odiel, Celso Oreglado Cosico, Ray Burile, good morning, Mario Padil Salyador mula sa LA City.
Lower Antipolo City. Celso Areglado, yan, good morning po muli. Helen Dagil Samaniego, Henry Escalante Dolohan Zambales, good morning po sa inyo. Randy Martin, Maridel Makaya Furukawa, good morning din ho. Pagbati natin, Jimmy Punsalan Villa, Linya Asuncion sa Santa Maria, Bulacan, good morning po sa inyo. Ganon din po sa mga taga North Sagaray at ganon din po sa mga taga Angat. Kayo ho'y binabati din ni Congressman Salvador Caador Pleito. Samantala, binabati rin po natin Cecil Almosara, simbang gabi alas 8 ng gabi, Misa de Gallo 4 a.m. Yan ang sabi niya, ha? Lagi naman tama ang mga senador kaya tuloy laging nagkakandaletse-letse ang budget ng Pilipinas para dapat po'y buwagin na. Grabe naman to. Joel Andalis, magandang umaga sa iyo. Sa mga hindi ko po nabasa ang kanilang mga comments, bukas po babawi ho ulit ako sa inyo. Pero in the meantime, tayo po'y magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyong lahat na tumutok sa ating balitaan dito po sa Balitang Promdi ngayong Lunes, December 15. Hanggang bukas po muli, ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. At susunod na si Kong Angel Palmones at magandang umaga, Pilipinas. Oras po natin, eksakto en punto, alas 4 na ng umaga. Good morning and happy Monday. Ito ang oras ng panalangin.